sa ating bansa. Kaya itong judicial system natin, ayon sa Global Integrity 2008, ay ito palang corruption ay magmula noong 1947 lang, ayon sa report nila, up to 2007, 94 lawyer po ang na-disbar sa corruption. Marami-rami ho yan. At marami pa yung nakatago. No? Ano pong ibig sabihin nito? Sila po yung unang-unang nagkukumit. Kaya nga sinasabi nating justice, wala tayong justisya. Mabuti na nga lang, tiis na lang sa justice. Solusyon natin yan, justice, tiis na lang tayo. Kaya nga ang nangyari, iba nang titis, di ba, sa bahay, ay kung sa Muntinlupa, o sa koreksyon. Hindi. Kaya, okay. Nabanggit mo kasama yung mga abogadong na-disbar kasi merong gusto ko magbigay ng konkretong halimbawa sa Antipolo lang. May mga batas, ang isang solusyon kasi na bago ka pumalaot doon sa usapin ng mga abogadong iyan, ang iba ay di natin malaman kung paano naging abogado, ay yung solusyon. Ang solusyon kasi ay may mga radikal na solusyon. Pero ngayon, doon lang tayo sa malalambot na solusyon. Sa batas. Kasi may mga batas naman at mayroon tayong mga mambabatas na makabayan, mga kasama, di ba? Hindi naman natin nilalahat yan. Oo, ang problema lang kasama, yung interpretasyon ng mga batas nabibigay sa kamay ng mga mayayaman. Meron din mayayaman na makabayan, pero ang kaso, yung iba pa, na walang alam, kundi yung kapakanang pansarili. Sa amin, halimbawa, kasama, kung gusto kong mamarapatin ninyo, yung subdivision na kung saan pumapasok kami, abay, public road na sa Bankers Village, Bankers Village, Antipolo po. Pero lahat ng nagdaraan, gusto nilang singilin. Public roads na yan. Inausap namin yung kapitan, si Kapitan Oka Tamayaw. Ang sabi ni Kapitan, aba, hindi makari yan. Pero hanggang doon lang, maghihintay pa tayo ng konkreto. Puro papogi lang. Papogi, tapos yun talaga si Mayor. Kasama, may caller tayo, baka pagbigyan natin, baka sige. mawala yung atin. Sa 9-1. Tuloy natin. Okay, pakinggan natin. Hello? Sino po sila? Sino po? Hello? Sino po sila? Hello? Sino po sila? Irene Garcia, ang Caloocan. Okay. Okay, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Okay. Okay, maraming salamat po, maraming salamat. Sana dumami pa kami. Yung tulad nating nang nais maglingkod sa bayan. Maraming salamat po sa inyong abalat. Okay, sige. Maraming salamat po sa inyo. Madadala naman namin yung cake. Miss Irene, baka mo na lang, ha? Okay. Salamat. Okay. Kasama, Prof. Okay. Yung kay Mayor, mga kasama, si Mayor Labelin naman, ang Antipolo, pinuntahan namin. Kami, paano po ito? Public road, tapos sinisingil yung lahat na nagdaraan. Samantalang ilan yung mga city ordinances na sila mismo ang gumawa na nagbabawal na maningil, lalo na kung public roads, ang sabi lang ni Mayor, sabihin niya na, batas na yan, pero city ordinance, batas yan. Batas mo yan. Pinagtibay na talaga ng city council yan. City yung government. Tama. Lahat ng mga naninirahan ngayon doon, pinahihirapan nila, may bahay ka nga doon, hindi ka makapamuhay ng matahimik, At ang ginawa pa niya, ibinalik yung sulat kay Attorney Samson, yung legal officer nila, na gumawa ng kakaibang legal opinion. Kasi, sinasabi ni Attorney Samson, pwede daw. Yung problema sa pwede daw maningil. Oo. Yan yung mga palusot dyan, Ang sabi nga ni isang congressman, palusot, dilatory tactic yan, di ba? Simikat si Mr. Palusot dyan, Kaya mga kasama, huling panawagan lang dito kay Kapitan Tamayaw at kay Mayor Leble na panindigan yung kaayusan na ipatupad ng mga batas. Kasi kanilang dinesisyonan at pinagsangayunan, dapat pagbatas, ipatupad.
Hindi lang puro tayo salita. Dapat mayroon tayong gawa at action. Ayun kasi yung solusyon mga kasama, pagpapatupad din ng mga batas. Oo. Kahit yung mga pili man lang na Dahil- batas na makabayan, makamasa, makatao. Kasamang prop, may findings din dyan, yung Freedom House 2011 report, na isa rin na sanhi ng korupsyon ay yung low salaries sa mga ating mga judges at ating mga lawyers siguro, kasama ng mga prosecutor dyan. Oo. Pero ang problem nito, kung may commitment ka sa bayan, kahit na tayo nga, walang sweldo Di ba? Oo. Kung talagang tunay na naglilingkod ka sa bayan, gusto mong ang bayan mo'y gumanda, hindi ka dapat after doon sa salary. Hindi pwedeng, yun ang palusot na naman, no? Hindi ka dapat bumapatay dun sa biyayang makukuha mo. Dapat pag public servant ka, tao sa puso mo yung paglilingkod mo sa sambayanan. Tama. Diba? At nabasa rin Hindi ka natin nagkakad ng kapalit. sa report din ng Global Corruption Barometer ng 2010, itong lahat ng political parties natin, hindi naman natin sinasabing lahat yan ay corrupt, no? Pero mostly yan yung nagkukumit ng korupsyon. Kung nga pangalawa dyan, ayon dito sa report ng Global, itong mga kapulisan natin, no? Na ito yung mga most prone ng korupsyon. Candidate number 2, yung ating kapulisan. Si Boy Serrano, anak niya pulis, sana huwag gumaya ng mga ganyan, no? Kaya, sige. Straight yan, straight. Unang tingin pa rin, makita mo kaya kasama mo, yan ang makabayang lahing pulis. Sige, yung pang, kung meron pa kayong may babahagi, ating mga kasamahan dito, ano ba yung pagtingin natin dito sa graft and corruption? Bakit, bagay, nasampulan na rin si ERAP dyan, no? Nasampulan na rin yung dito, yung tiga Mandaluyong, si dating COMELEC chairman, Abalos, no? Benjamin Abalos. At yun nga, marami na yung, marami nang ibig sabihin nasampulan, no? Marami na yan. Pero, mas marami pa yung nandiyan pa rin na mamayagpag, no? Kaya kasama, matindi yung problema ng graft and corruption. Sa sa sektor na pampubliko Sidan. at sektor na pribado. Line 1. Kasamang prop, kasamang equalizer, si Ginong Dan Silveta. Kasamang Dan, magandang hapon sa iyo, kasamang Dan. Lilihim ko sana binulgar ng makatipunero dito. Kasi pwede naman. Pwede naman tayo kahit konting salo-salo lang. Sige, kasama Dan. Huwag naman nating ere, baka pumunta yung ating yung mga kalaban. Hindi. Biro lang, wala man tayong kaaway. No? Wala man tayong kalaban. Text na lang, ano? Maraming salamat kasamang Dan. Koko? May klase. May klase. Wabit ka na equalizer man. Yung masisipag nating field reporter, sige, hintayin ka namin, pagtapos ng programa. I-text ko na lang sa iyo yung address kung saan ka... ganun ba? Sige, pagaling ka, mga ilang minuto lang, magaling na yan. Kaya talaga yun Maraming salamat kasama nga Dan Silveta, si Mr. Equalizer po. Napakagaling na tao. No? Kita mo naman, biglang medyo maganda na yung kanyang pakiramdam. No? Kaya makakasama natin siya mamaya at least hindi tayo nabigo. Sige, tuloy na po natin yung ating mga tungkol sa graft and corruption. Yung mga kasama natin, hinga natin ng bahagi.
O sige, tapusin ko yung yung sa pampubliko at pribadong sektor, talamak ang korupsyon. Ang masaklap, lalo na sa pampubliko. Kasi kahit na simpleng tao sa daan, alam na nila yung SOP daw, yung standard operating procedure, nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang kahulugan nito, yung pagbibigay nung parte na kung sino man ng mga nanunungkulan. Ngayon, sa pribado, hindi mo maiwasan kasama na mag-isip ng masama. Ito lang, yung mga driver lang halimbawa sa UP, pumupunta ng terminal ng SM at saka ng Trinoma, nakakausap ko yung mga driver Ayaw na nilang papuntahin ngayon doon, hanggat hindi nagbabayad ng 30,000. Para saan daw yun? Oh, nga 30,000 bawat driver. Anong mangyayari, ano naman ang mangyayari sa buhay, ng mga driver na iyan? O saan mapupunta yung pera na yun? Okay, kasama, meron na ng mga tayong caller. Okay, magandang hapon. Sino po sila? Oy, maraming salamat. Sino ba Maraming sila? salamat. Okay, maraming salamat po sa inyo. Sino po sila? Ay, okay, maraming salamat. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. Paano nyo naman din yung cake? Papayad-busy na lang. Okay. Okay, tuloy na natin ating talakayan. Kaselso, ating magiting ay patawag naman dirigma ating kaibigan. Ang dirigma naman talaga yun. Nakapeda lang gitara, naawitan ka. Bago ka kumanta, magkano ka muna sa yung konting bahagi tungkol sa may oras pa naman Ang pamagat po ng awit ay patungkol po sa tinatalakay natin. Ito po ay sariling komposisyon. Ang pamagat po nito ay sinungaling. Okay, Ito po ay pangyayan natin. para sa gustong maglingkod, kaya ito po ang para sa kanila. Ang maglingkod sa bayan ay isang dakilang layunin. Ngunit ang tumalikod at magtalusira sa sinumpaang tungkulin ay kasumpa-sumpa at karimari-marin. Sumpa ka, ang bayan ay iibigin, at ang kalayaan ay hindi mo susupilin. Ngunit, nasaan ang iyong pangako? Sa bayan mismo, ika'y naglilo, sinungaling ka. Ang bayan ko, ngayon ay lumuluha dahil kagutumay laganap sa bansa. Pinaasa mo ang bayan sa kahirapay, alpasan, pakinggan mo. Kailanman ay di namin malilimutan na ikaw ay duta ng mga dayuhan. Mamamatay ka rin at pagdating ng araw, kaluluwa mo sa impyerno isisigan. Kaluluwa mo sa impyerno isisigan. Mapait na luha at pagdurusa, ang sabay ay naiwang alaala. O kay lupit ng kapalaran na aming nadarama, pakinggan mo.